Nais ko lang sanang ibahagi yung kwentong ito sa inyo na nangyari noong nagdadalang tao pa lamang ako. Siya nga pala, bago yung lahat, tawagin niyo ako sa pangalang Mary. Nang mga panahong yon, magnobyo pa lang kami ng aking asawang tawagin nating Ruel. Pareho kasi kaming nag-aaral noon. At nang malaman kong nagdadalang tao ako, medyo nag-aalangan na akong magpatuloy. Hinikayat naman ako ni Ruel na magpatuloy sa pag-aaral, lalo at nasa kolehiyo na rin kami. At siya na lamang daw yung titigil para maghanap ng trabaho. Dahil dito, nagpa siya akong magpatuloy sa pag-aaral, sa kondisyon na kapag medyo malaki na nga yung aking tiyan, panandalian akong titigil para hindi na nga mapano yung aming anak. Pumayag naman siya sa aking gusto, kaya't noon din ay tumigil na nga siya at naghanap ng trabaho. Ako naman, dahil nagdadalang tao, hindi na gaanong gumagawa ng kung ano-ano sa eskwelahan. Kadalasan, kapag alam kong makukumpromiso yung sanggol na aking dinadala, ang aking mga kaibigan na lamang yung gumagawa ng ibang proyekto para sa akin. Isang pagkakataon nga noon, dahil wala kaming pasok kinahapunan at marami pa kaming project na kailangang gawin, nagpasya nga kaming manatili na muna sa paaralan. Sinabihan naman ako ng aking kaibigan na umuwi na lamang ako at sila na lamang daw yung bahala. Ngunit sinabi kong maraming pagkakataon na rin nila akong naisalba at nakakahiya na kung hanggang sa simpleng mga gawain ay hindi ko nga sila magawang tulungan. Pagkatapos naming kumain noon, agad kaming naghanda ng aming mga gagamitin para sa aming proyekto. Mabuti na nga lang noon at nagdala na rin ng mga kagamitan yung aking mga kaibigan, kaya't nagawa naming simulan kaagad yung nakatakda naming gawain na ipapasa na rin kinabukasan. Nasa kalagitnaan kami ng aming paggawa ng proyekto nang may matanaw akong isang matandang babae na abala sa pag-aayos ng kanyang halaman. Ilang pagkakataon siyang napasulyap sa aming magkaibigan at pakiramdam ko, tuwing nakatitig ito sa amin, ay parang sumasakit yung tiyan ko. Dahil doon, sinubukan kong tanungin yung mga kaibigan ko kung kilala ba nila yung naturang matanda. Gayong yun nga yung unang pagkakataon na nakita ko ito. Noong mapansin naman ng matandang yon na nakatitig yung mga kaibigan ko sa kanya at tila nahalata na nga niyang pinag-uusapan namin ito, nagmadali siyang pumasok sa loob ng kanyang bahay. Napaisip ako noon na baka nagbabakasyon lamang yon sa naturang bahay, kaya't hindi ko nga siya nakita dati. At nang wala na nga yung matanda, medyo naging kalmado na rin po yung pakiramdam ko sa aking tiyan. Dahil doon, nagkaroon ako ng hinala na baka aswang yung matandang yon. Alam kong parang napakaaga po nito, pero talagang kakaiba yung naramdaman ko. At baka pinupuntirya pala niya yung sanggol na nasa sinapupunan ko. Dahil doon, niyaya ko na lamang yung mga kaibigan ko na maghanap na lang ng ibang mapopwestuhan. Dumaan naman noon yung ilang araw at bihira na rin akong makapunta sa likod ng paaralan namin. Madalas po kasing nasa silid-aralan na lamang namin ako kumakain. Pero isang pagkakataon noon, biglang lumakas yung ulan. At dahil doon ay hindi kaagad kami nakauwi. Sumilong na muna kami sa may shed dahil wala kaming dalang payong. Walang ano-ano. Nagulat ako nang makita ko sa hindi kalayuan yung matanda na naglalakad. Nakatitig yun sa akin at nakangisi. Kaya agad kong sinabi yun sa kaibigan ko. Tinignan naman nila yung matandang yon ng masama. Pero parang naging baliwala lang po yun. Nagpatuloy sa paglalakad yung matanda habang nakatitig pa rin sa akin. Talagang nakapako yung paningin nito sa akin at pakiramdam ko ay may kung ano itong binabalak. Hindi ko alam kung ano nga yung magiging reaksyon ko noon.
kaya't napatulala lang din ako noon. Ganoon na lamang yung gulat ko nang makita kong nasa tapat na nga yung matanda. Nakangisi pa rin po ito at tila hindi niya nagagawang pigilan yung kanyang paglalaway. Lalo pa akong nakaramdam ng takot. Nang sa paglapit nito sa akin ay bigla niyang hinawakan yung tiyan ko. At dahil doon, napasigaw nga ako noon. Sabay hinawi ko yung kanyang kamay. Gawa ng aking pagsigaw, tila maging yung aking mga kaibigan ay naimasmasan rin. Napag-alaman kong maging sila ay napatulala rin sa hindi ko rin malamang dahilan. Basta't nakita lang po namin yung matandang papalapit at parang wala na kaming nagawa. Sinubukan din daw nilang gumalaw at nang maawat nga nila yung matanda, ngunit parang naunahan daw sila nito. Dahil naging kumbinsido na rin sila na may kung anong milagrong ginagawa yung matandang yon, minabuti na lamang naming umalis. Nagkataon naman na nakita ng isa kong kaibigan yung kababaryo nila. Kaya't pinakiusapan niya itong kung maaari ay hiramin muna yung payong nito dahil ihahatid na nga nila ako sa may sakayan ng jeep. Hindi naman tumanggi yung kababaryo ng kaibigan ko. Pinahiram nga nito yung payong at hinatid na muna nila ako sa may sakayan ng jeep at hinintay na makasakay. Pagkatapos po nun, bumalik na rin sila sa may waiting shed kung saan nga naghihintay yung aking mga kaibigan. Ganoon na lang yung pagpapasalamat ko noon dahil nakaligtas nga ako sa matanda. Habang yung matanda pa rin na yon ay naiwan doong nakatayo. Hindi po ito umiimik at bahagya lang din na dumistansya yung mga kaibigan ko dito bago nga kami umalis. Subalit labis akong napaisip noon na kahit nagreklamo na nga kami dito, ay wala lang po itong imik. At talagang hindi ito nagsalita tungkol sa pinagsasabi namin sa kanyang ginawa na paghawak sa aking tiyan. Hanggang sa mga oras na yon ay naramdaman ko yung malakas na tibok ng puso ko nung pinisil po nito ng bahagya yung tiyan ko. At maging yung tiyan ko ay bahagya pa rin kumikirot. Nanalangin na lamang ako na sana ay hindi nga ako masundan ng matandang yon. Alam ko kasing kapag nagawa niya akong sundan ay baka kung ano pa yung mangyari sa akin, pati na rin sa sanggol na aking tinadala. Mabuti na nga lang at agad rin namang umalis yung sinasakyan kong jeep. At makaraan yung halos mga 30 minutong biyahe ay nakarating na rin ako sa aming baryo. Hindi na nga ako nagdalawang isip pa na umupa na lang ako ng tricycle na maghatid sa akin, lalo at papasok pa po yung bahay namin. Pagkababa ko nga po ng jeep, ayun mismo yung aking ginawa. Noong mga panahong yon, ay parang lumalala pa yung kirot na nararamdaman ko. Saktong pagdating ko sa amin noon, ay natanaw ko agad yung aking ina. Marahil ay napansin din niyang may kakaiba akong kinikilos, kaya't mabilis siyang bumaba at sinalubong ako. Tinanong nga nito ako kung ano nga bang nangyayari sa akin, dahil anya pa ay namumutla raw ako. At bunsod nito, wala na nga akong nagawa kung hindi yung sabihin sa kanya kung ano nga bang nangyari. Matapos kong ikwento kay nanay yung ginawa ng matanda, nagalit po ito at nagtanong sa akin kung kakilala ko ba yung matandang yon. Sinabi ko naman na nakikitira ito sa may likod ng paaralan namin at marahil ay nagbabakasyon lamang doon dahil hindi ko naman yung nakita doon dati. Noong mga panahong yon, umakyat na rin kami sa bahay at dahil napakalakas na rin ang boses ng nanay ko, ay narinig rin yun ni tatay. Agad naman siyang lumapit sa amin at tag-usisa kung ano nga ba yung nangyari. At dahil doon ay wala na nga kaming nagawa kung hindi yung sabihin sa kanya yung lahat. Maging yung tatay ko ay nagalit at nagwikang pupuntahan daw nila kinabukasan yung tinitirhan ng matandang yon. Napailing naman ako noon at nagwikang wag na lang nilang gawin yon dahil baka magkagulo pa. Gawa ng kirot na nararamdaman ko sa aking tiyan, minabuti ko na munang magpahinga. Sinabi ko naman sa aking mga magulang
na wag na nila akong gisingin at kakain na lang ako kapag nakaramdam na ako ng gutom. Ang gusto ko lang po noon ay makatulog na muna. Lalo at may oras pa naman bago maghapunan. Pagkaraan nga ng mga ilang oras noon, bigla na lang akong nagising dahil sa kirot na aking nararamdaman. Masakit pa rin po yung tiyan ko noon. At naisip kong baka nagugutom lang ako, kaya't bumangon nga ako at minabuti sanang tumungo na sa may kusina. Pero may narinig akong parang mahinang kaluskos malapit sa may bintana. Dahil dito ay nilingon ko nga yon. At ganoon na lang yung aking gulat nang makita ko ang isang maitim na nilalang na may mahabang buhok. Nakabuhagag po yun. At kitang kita ko na talagang malangis po yung kanyang buong katawan. Iisang nilalang lang yung pumasok sa aking isipan noon. Walang iba kundi aswang. Nagkaroon din ako ng kutob na yung nilalang na yon ay walang iba kundi yung matanda na nakatira sa may likod ng aming paaralan. At sa kadahilan ng ito, sumigaw ako ng ubod ng lakas upang magising nga yung mga magulang ko. Natataranta na rin ako noon. Mabuti na nga lang at makaraan yung ilang sandali. Patakbong pumasok ng aking kwarto yung aking ama na meron ng dalang itak. Nagtanong nga ito sa akin kung ano nga bang nangyari. Kaya't sinabi ko naman sa kanya. Itinuro ko rin yung nilalang na noon ay nakakapit pa rin sa bintana. Pero saktong ginawa ko yon ay mabilis po yung lumipat ng pwesto. Napamura naman yung tatay ko noon at nagmadali siyang lumabas ng aming bahay. Nang mga sandaling yon ay pumasok rin si nanay at pinakalma ko. Nung nasa labas na nga ng bahay yung tatay ko, narinig kong nagmumura po ito. Ilang pagkakataon niyang tinawag na aswang yung nilalang na yon, na pareho rin sa iniisip ko dahil nang makita ko po yon. Talagang aswang po yung unang pumasok sa aking isipan. Nang mga panahong yon, lumipat sa aming bubong yung nilalang na iyon. Hindi naman tumigil yung tatay ko at sinikap niyang makakyat. Pero nang malaman niyang medyo mahihirapan siya, nagpasya na lamang siyang sabuyan ng lupa yung aming bubungan habang pinagmumura yung aswang. Hindi ko nga rin alam kung bakit ganun yung ginawa ng tatay ko. Marahil ay sa labis na rin ang pagkataranta. Sinabi rin niya na magbabantay siya hanggang mag-umaga kung hindi pa rin umalis doon yung nilalang na yon. Pero makaraan lamang yung ilang minuto ay lumundag yung aswang patungo sa may likod ng bahay. Nagmadali naman noon yung tatay ko na habulin yung aswang. At dahil may mga tanim ngang sitaw sa bahaging yon, medyo nahirapan rin yung aswang na makatakas. Punong-puno po kasi ng mga sitaw doon at may mga nakatayong pinutol na dulo ng kawayan doon na nagsisilbing gapangan ng mga sitaw. Noon namang magawang masukol ng tatay ko yung aswang na yon, hindi na nga siya nagdalawang isip na tagain ito. Nagawa po yung abutan ng tatay ko at tinamaan daw niya yon sa may likurang bahagi nito. Pinilit pa rin daw nitong gumapang pero dahil hirap nga siya sa pag-usad, nagkaroon ulit ng pagkakataon yung tatay ko para tagayin siya sa kanyang leg. Isang malakas na pag-ungol yung ginawa ng aswang na yon. Inakala pa nga ng tatay ko na tuluyan niyang nagawang patayin yon dahil hindi raw kaagad yun nakagalaw. Ngunit nang makita niyang muling sumubok yung aswang na makausad, minabuti niyang muli yung tagain. Galit na galit yung tatay ko noon at pinagtataga niya ng ilang ulit yung nilalang. Hanggang sa mawari niyang naliligo na nga rin sa sarili nitong dugo yung nilalang na iyon. Upang hindi makatakas yon, kinuha nga ng aking ama yung lambat at pagkatapos ay pinulupot yon sa katawan ng nilalang. Alam niyang kapag sumikat na yung araw, ay babalik yon sa kanyang normal na anyo. At makikilala nga niya yon kung sino nga ba yung taong yon. Yun nga yung ginawa ng tatay ko noon at wala siyang naging pakialam kung kawawa man yung sitwasyon ng aswang na yon.
Sinigurado niyang hindi ito makatakas ng sa ganon ay maabutan nga niya ito sa pagbabalik nito sa kanyang normal na anyo. Nakatayo lang yung tatay ko doon kahit hindi na gumagalaw yung nilalang. Pero syempre alam niyang buhay pa yon, dahil bahagya pa rin daw yung umuungol na halatang hirap na rin. Pero buhay pa yon. Walang balak na umalis doon yung tatay ko, kung hindi lang sana biglang sumigaw yung nanay ko. Yun ay dahil naman meron kaming narinig na kaluskos sa may dingding. Meron ding umaangil doon na parang meron pang isang nilalang. Dahil doon, napatakbo yung tatay ko papasok sa loob ng bahay namin. Natatarantang napasigaw yung tatay ko noon. Balot ng dugo yung mga kamay nito, at yung hawak-hawak niyang itak ay balot na balot rin ng dugo. Humahangos ito, nahalatang kinakabahan, lalo na sa mga nangyari. Pero nung tinignan nga namin yung bintana, wala namang kung ano doon. Inaamin ko noon na maging ako ay narinig ko rin yung pag-angil at yung mga kaluskos sa may dingding na parang kinakalmot yon ng kung anong nilalang. Kasabay po ng pagkataranta namin yon at paghahanap kung nasaan na nga ba yung aming naririnig, ay nakarinig naman kami ng ingay sa may likod ng bahay. Naloko na. Sambit na lang ng tatay ko noon nang marinig namin yung ingay, na para bang napagtanto na nga nito kung ano nga bang nangyari. Mabilis niyang dinampot yung flashlight noon at sabay kaming tatlo na napatakbo upang tignan kung ano nga bang nangyari sa may likod ng bahay. Nung ilawan po namin yon, laking gulat namin nang makitang wala na yung nilalang doon. Naroon pa rin yung lambat. Naroon din yung mga bahid ng dugo. Pero wala nang kung sino doon. At kasabay po nun, mula sa hindi kalayuan, may narinig kaming parang mabilis na tumatakbo. Nung ilawan po yun ng tatay ko, hindi na po namin naabutan yon. Galit na galit yung tatay ko noon na pinagtataga po nito yung mga puno ng saging sa may likod ng bahay. Ang alam lang namin noon, may tumulong doon sa naunang nilalang. Kaya niya nagawang makatakas. Yung parehong nilalang na kumakalmot sa dingding namin noong napasigaw yung nanay ko. Yun din malamang yung pumunta sa may likod ng bahay upang iligtas yung kanyang kasama. Sinamantala po nito yung pagkataranta namin sa loob ng bahay. Noong nagtaka kami kung bakit meron pang pangalawa. Kinaumagahan po nun, nakibalita po yung tatay ko. Pinuntahan niya yung sinabi kong bahay ng naturang matanda. At nagtaka po sa noon nung makitang merong pinaglalamayan doon. Nagtanong-tanong siya. At ayon nga sa kanyang nasagap na balita, namatay daw yung matandang babaeng nakatira doon. Totoo nga yung hinala kung nagbakasyon lang yung matandang yon doon. At kamag-anak lang talaga niya yung may-ari ng naturang bahay. Nagtanong yung tatay ko kung anong kinamatay, pero wala siyang nakuhang malinaw na sagot. Parang may tinatago rin daw yung kamag-anak ng naturang matanda tungkol sa pagkamatay nito. Bago umalis yung tatay ko doon, merong lumapit sa kanya na isang lalaki. Ang sabi raw nito, hinala raw nila ay aswang yung matandang babae pati na rin yung asawa nito. Ayon pa sa kanila ay meron umanong nakakita. Madaling araw na raw yon at nagmamadali raw yung asawang lalaki ng babaeng namatay. Bit-bit raw nito yung babaeng namatay. Duguan na raw eh. At nagmamadali raw itong pumasok ng kanilang bahay. Kinaumagahan nga noon ay nabalitaan na lang nilang patay na yung babae. At niwala man lang daw masabi yung mga kamag-anak nito tungkol sa pagkamatay ng matanda na halatang meron nga silang tinatago. Hindi na raw umimik yung tatay ko noon at napatango na lang daw siya doon sa lalaking kanyang nakausap. Umalis na lang nga yung tatay ko noon pero syempre alam niya na yung matandang namatay ay yung parehong aswang
na kanyang pinagtataga. Dito ko na po ito tatapusin at maraming salamat. Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Jude. Taga rito lang din sa Leyte. Ibabahagi ko lang sana sa inyo itong kwento ng aking ama at ng kanyang nakatatandang kapatid na nangyari noong mga binatilyo pa lamang silang dalawa. Itago na lang natin yung aking ama sa pangalang Tope at yung tsuhin ko naman ay tawagin nating Elmer. Nasa edad na 15 si tatay noon at 17 taong gulang naman si tito. Pareho silang tumigil sa kanilang pag-aaral dahil pinili nga nilang magtrabaho upang makatulong sa kanilang mga magulang. Lalo at napakahirap po ng buhay nila noon sa bukid. Sa ganoong edad, marami na silang napasukang trabaho na naging malaking tulong din sa kanila. Noon nga ay sa bayan nagtatrabaho yung dalawa at magkasama sila bilang tagabantay sa bigasan doon. Hindi lamang yun yung naging trabaho nila. Dahil kung minsan daw ay naghanap pa sila ng karagdagang trabaho na pwede nilang mapasukan. Dahil doon, madalas na gabi na nga sila kung umuwi sa kanilang bahay. Kaya minsan ay wala rin silang masakyan. Kaya't napipilitan silang maglakad pa uwi. Wala namang naging problema sa kanila. Dahil normal lang naman sa kanila yung bagay na yon. Lalo at magkasama rin naman sila at pareho ding lalaki. Dahil wala na rin silang magagawa gayong kailangan nga nilang tumulong sa kanilang mga magulang sa paghahanap buhay. At nang makapag-ipon upang makabalik silang dalawa sa kanilang pag-aaral. Sa buong panahon ng kanilang pagtatrabaho noon, wala silang naging kakatuwang karanasan sa kanilang daan pa uwi. Kahit panatanging de bateryang ilaw lamang yung nagsisilbing ilaw nila habang sila ay naglalakad pa uwi. Hindi rin nila naisip pa ang mga ganoong bagay dahil mas naisip nga nila ang magkaroon ng pera kaysa sa takot na magkaroon ng karanasan sa kanilang daan. Nagpatuloy sila at isang pagkakataon, mga bandang 9:00 daw yun ng gabi. Naglalakad sila pauwi ng mga sandaling yon dahil wala na silang masakyan patungo sa aming baryo. Habang naglalakad ay nag-uusap pa raw silang dalawa. Ganon nga raw yung nangyayari nang sa hindi kalayuan ay may natanaw silang maliwanag na ilaw. Naisip nilang may tao ron kaya't lalo nga nilang binilisan ang kanilang paglalakad upang sabayan yung naturang taong naroroon sa bahaging yon. Nang maabutan nga nila ito, hindi nga sila nagkamali dahil may nakita silang isang babae. Sa kanilang tansya ay nasa pagitan ng mga 30 hanggang 35 yung edad ng naturang babae. Nagulat pa nga ito noong lapitan nila at magsalita sila. Humingi naman ng pasensya yung tatay ko noon pati na rin si tito dahil nagulat nga nila yung babae. Tinanong nila ito kung saan nga ba ito patungo. Sasabay na lang daw sila at nang may makasama rin ito sa daan. Tinugunan naman ng ali yung kanilang tanong at napag-alaman nga nilang sa kabilang baryo pa nila nakatira yung ali. Tinanong nga ni tatay yung ali at nagpakilala sa kanila na si Aling Dina. Tinanong niya rin kung buntis ba ito, lalo at napansin nga niya na parang ganon nga. Napatango naman sa kanila yung ali, kaya't nabahala silang dalawa para rito. Sinabi pa nga ni tito kay Aling Dina na delikado para dito ang maglakad ng ganoong oras at wala pang kasama. Ayon naman sa ali, sanay na raw siyang maglakad pa uwi ng mga ganoong oras kahit pa na madilim din yung kanyang daan. Hindi naman daw ito natatakot kahit mag-isa lang ito at buntis pa dahil wala pa naman daw siyang naranasang kakaiba sa kanyang daan pa uwi. Hindi na lang nila tinanong pa noon yung ali kung saan nga ba ito nanggaling.
at sinamahan na lang nila ito sa paglalakad. Nang makarating na nga sina Tatay at Tito Elmer sa kanilang baryo, nagpaalam na rin sila sa Ale. Nagpasalamat naman itong si Aling Dina sa kanila dahil sinamahan pa nga siya ng mga ito. Nagpatuloy din yung Ale sa kanyang paglalakad, kaya tinanaw pa nga siya ni na Tatay hanggang sa nawala na nga rin ito sa kanilang paningin. Umuwi na lamang silang dalawa noon upang makapagpahinga na rin. Nasundan pa nga yung mga gabing nakakasabay nila itong si Aling Dina sa paglalakad pa uwi. At dahil sa kuryosidad nilang dalawa, tinanong nga nila ito kung saan ba ito nanggaling at bakit mag-isa lang ito kung umuwi ng mga ganoong oras. Doon na nga nila napag-alaman na nagtatrabaho pala yung aling yon sa bayan. 4 na buwan pa lamang daw yung kanyang tiyan, kaya't minabuti pa niyang magtrabaho at nang makapag-ipon para sa kanyang panganganak. Hindi raw kasi siya pinanagutan ng ama ng kanyang dinadala, kaya todo kayod siya para sa kanyang sarili. Lalo at siya rin pala yung inaasahan ng kanyang ina na merong sakit. Dagdag pa nito, kaya siya lang yung mag-isang umuwi dahil wala naman siyang ibang kasama sa kanilang bahay, maliban sa kanyang ina na nahihirapan na ring maglakad dahil sa karamdaman nito. Hindi na nakaimik noon sina Tatay sa naging kwento sa kanila ni Aling Dina. Naawa pa nga sila dito dahil mas mahirap pala yung sitwasyon nito kumpara sa kanilang pamilya. Dahil nga naging madalas yung makasabay nila yung Ale, naging malapit na rin yung loob ni na Tatay at Tito doon kay Aling Dina. Minsan pa nga ay hinahatid na lamang nila ito sa kanilang baryo. At nang masigurado nga nila na ligtas itong makauwi sa kanilang bahay, lalo na at buntis ito. Hanggang sa isang gabi nga noon, nasaktong magkasama na naman silang 3 na naglalakad pa uwi. Habang nasa daan ay hindi nila maiwasan yung pag-iingay, lalo na at nagkukwentuhan nga at nagbibiruan sila. Nasa kalagitnaan daw sila ng kanilang paglalakad noong makaramdam ng pananakit ng kanyang tiyan si Aling Dina. Agad siyang inalalayan ni Tatay at tinanong kung ano nga bang nararamdaman ito. Sinabi naman ni Aling Dina na biglang kumirot yung kanyang tiyan sa hindi raw niya malamang dahilan. Dahil doon, pinakiramdaman nga nila ang kanilang paligid habang nagpapatuloy sa kanilang paglalakad. Nagtanong din sila sa Ale kung ilang ulit na nga niyang naranasan yung ganoon. Tumugon naman ito na magtatatlong araw na rin daw niyang nararamdaman yung pagkirot ng kanyang tiyan, na hindi naman daw niya alam yung dahilan. Hindi naman alam ni Tatay noon kung ano nga bang iisipin nila dahil wala naman siyang masyadong alam sa mga ganoong bagay. Subalit ng gabing yon, pakiramdam talaga nilang dalawa ni Tito Elmer ay may kakaiba sa kanilang paligid. Natahimik nga sila noong pakiramdam nila ay may nakasunod sa kanilang likuran. At sa tuwing lumilingon daw sila ay wala naman silang nakikitang ibang tao o kahit mga hayop man lang na posibleng nakasunod sa kanila. Hindi na lamang nila pinagtuunan ng pansin yung tungkol doon, dahil naisip nilang baka dulot lamang yun ng pagod sa kanilang trabaho. Gayong wala rin namang reaksyon yung Ali nung sabihin nila. Nagdaan nga yung mga araw noon, ngunit hindi na nga nila madalas na nakakasama itong si Aling Dina sa kanilang daan. Napaisip pa nga sila na baka mas nauuna na rin itong umuwi sa kanila, dahil napagtanto na rin malamang ng kanyang pinagtatrabahuhan na delikado yung ganong oras sa pag-uwi ng Ale. Halos magdadalawang linggo na rin daw nilang hindi nakakasabay noon si Aling Dina. Nang sa di nila inaasahan, may napansin raw silang asong may kulay itim at puti yung balahibo. Nakaupo raw ito doon at parang may inaabangan sa daan. Nagtaka nga silang dalawa dahil yun yung unang pagkakataon na nakita nila yung asong yon. Kakaiba daw yung laki nito, pati na rin yung kulay, kumpara sa ibang mga normal na aso na malimit nilang makita. Hanggang sandali raw na umihi yung tsuhin ko noon. At nang matapos na nga si Tito Elmer sa kanyang pag-ihi,
Hindi pa raw muna sila umalis sa kanilang kinaroroonan. Tinignan nga nila yung malaking aso at minatsagan kung ano nga bang gagawin nito. Pero nangunot lamang yung kanilang noo nang lumipas yung halos 5 minuto at hindi man lang umaalis doon yung aso. At hindi rin daw masyadong gumagalaw. Nakaupo lang daw ito at matyagang nag-aabang sa kung ano o sino man yung inaabangan nito doon sa bahaging yon. Nagkatinginan pa silang dalawa dahil bigla raw silang nakaramdam ng kakaibang kaba. May kung anong kutob daw sila ng mga sandaling yon na hindi talaga normal yung naturang aso. Ngunit nilalabanan lang daw nila yung kanilang kabang nararamdaman. Sinubukan nilang maglakad noon at saka inilawan din nila yung bahagi kung saan naroroon yung malaking asong yon. At nagulat sila nang saktong pagtama ng ilaw ay napalingon daw ito sa kanilang kinaroroonan. Saglit daw silang natulala ng mga sandaling yon dahil sa mapupulang mga mata ng aso na nakatingin sa kanila. Tila nanunuot daw yung pagtitig nito, kaya't natakot na rin sina tatay na baka kung ano nga yung gawin sa kanila ng hayop. Akala nila ay pupuntahan sila ng nasabing aso dahil tumayo daw ito sa kanyang pwesto. Ngunit nagulat sila nang mabilis raw itong tumakbo papalayo. Hindi na nga nila nasundan kung saan nagtungo yung nilalang. Ngunit tila nabunutan sila ng tinik ng mga sandaling yon. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad at hindi na nga rin nila naramdaman na may sumusunod sa kanila. Kaya hanggang sa makauwi sila sa kanilang bahay ay nakampante na rin yung dalawa. Nang mga sumunod na 3 gabi, hindi nila nakitang nakaabang yung malaking asong yon sa bahagi kung saan nga nila ito unang nakita. Inakala nilang nagkataon lamang yung gabing yon. Subalit ng ika-4 na gabi mula nang mangyari yun sa kanila, muli na naman nilang nakita yung dambuhalang hayop. Sa pagkakataong yon, ibang-iba yung kutob nilang dalawa dahil pakiramdam daw nila ay may inaabangan daw talaga ito noon. Ang hindi lang nila alam ay kung sino o ano ang inaabangan nito. Nakita raw sila ng malaking hayop, ngunit hindi man lang daw ito natinag. Nanatili lang itong nakaupo sa kanyang pwesto habang matalim yung tingin kina tatay. Hindi raw nila alam kung ano nga ba yung kanilang gagawin dahil ramdam nilang nakasunod yung tingin sa kanila ng malaking asong yon. Nang lingunin nga nila, kitang-kita nila yung nagbabaga nitong mga mata. Dahil nagsisimula na rin silang manginig noon, nagpasya na lang silang tumakbo papalayo sa bahaging yon. Panay pa nga yung paglingon nila sa dambuhalang aso, ngunit hindi man lang ito umaalis sa kanyang kinaroroonan. Nakasunod pa rin yung tingin nito kina tatay at Tito Elmer, at para bang nagbibigay ito ng hudyat na wag na siyang abalahin ng mga ito at magpatuloy lang sa kanilang pagtakbo. Nang makalayo na nga sila sa bahaging yon, doon lang din sila napatigil dahil hinihingal na rin sila. Saglit pa silang nagpahinga bago sila nagpatuloy sa kanilang paglalakad pauwi sa kanilang bahay. Pinag-usapan pa nga nila yung malaking aso at kung ano nga ba yung pakay nito, kung bakit siya nakaabang sa bahaging yon. Hindi na nga nakapagpigil noon yung tatay ko at nagwika na siya na masama yung kanyang kutob sa nilalang na iyon. Maging si Tito Elmer ay ganoon din pala yung nararamdaman. Sumagi pa nga sa isipan ng aking ama yung nilalang na aswang, kaya't nagkatinginan talaga sila ni Tito. At nang makarating na nga sila sa kanilang bahay, nagbihis lang sila at nagpahinga dahil pagod nga sila sa kanilang pagtatrabaho, kaya't nakatulog naman agad silang dalawa. Kinaumagahan noon nang magising nga sina tatay at tito, at sinabi nga nila sa kanilang ama yung kanilang mga naranasan sa malaking aso. Napamura pa nga yung kanilang ama dahil sa kanilang naging kwento rito. Nang tanungin nga nila kung bakit, ay nagulat sila sa naging tugon ng kanilang ama. Ayon daw kasi rito, posibleng aswang daw yung malaking aso na kanilang nakita. Dagdag pa nga ng kanilang ama,
Posible ring may inaabangan ito roon na nais niyang biktimahin. Bunsod ng sinabi ng ama nila sa kanila, naisip nila si Aling Dina. Hindi kasi sila sigurado kung dumadaan pa roon yung ginang, kaya't nabahala sila para sa Ali. Nais man nilang alamin kung ano nga bang kalagayan ng Ali noon, ngunit sakto rin ng araw na iyon na may bisita sila at nagkukwento ito. Hindi inaasahan ni na Tatay at Tito Elmer yung hatid nitong balita. Nagulat na lamang sila nang sabihin ito nang umaga ring yon na natagpuan umano yung isang katawan ng babae sa daanan. Noong una, akala nila ay ginahasa raw ito noon, pero mas sobra pa roon yung kanilang nadiskubre. Meron daw kasi itong malaking sugat sa kanyang tiyan. Parang may mga kalmot din sa ibang bahagi ng katawan. At ayon pa nga sa mga nakilala, ay buntis daw ito at nagngangalan daw na Dina. Pero yung pinagtataka nila, wala na raw laman yung tiyan nito. Wala na raw doon yung sanggol. Kahit yung ibang lamang loob daw, ay nawawala rin. Naanimoy nalantakan o parang kinuha ng kung anong mabangis na hayop. Ayon pa nga raw sa mga taong nakakita, mukhang talagang inaabangan daw yung buntis sa daan para biktimahin ito. Pagkarinig nga ni na Tatay ng kwento ng lalaki, napaiyak na lang po yung dalawa. Alam na rin kasi nila na yung Dinang sinasabi ng nagkuwento ay walang iba kundi yung Ali na madalas nilang makasabay sa kanilang daan pa uwi. Nagsisi nga yung dalawa noon dahil sana ay meron silang nagawa kung talagang pinursige lang nila na puntahan yung babaeng yon para balaan tungkol doon sa malaking asong nakaabang palagi sa daan. Talagang naawa po sila noon sa sinapit ng Ali. Hindi nila akalaing mangyari yon sa kanya. Naisip pa nga nila na kung sana ay kasabay pa rin nila ito sa kanyang pag-uwi. Marahil na protektahan nila ito mula sa malaking asong yon na hinala nilang may gawa ng bagay na nangyari kay Aling Dina. Simula naman po noon, hindi na raw nila nakita pang muli yung malaking aso na nakaabang sa kanilang daan. Sa ngayon, hindi na po dinadaanan yung bahaging yon ng aming baryo. May ibang naging ruta na siguradong walang abang na malaking aso dahil marami na ring kabahayan at meron na ring mga ilaw. Pero hindi po nila malilimutan yung kanilang naging karanasang yon. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Leo. Medyo may katandaan na rin po ngayon. Nangyari po itong kwento ko na ito, mga 30 anyos na rin po siguro yung nakakaraan. Sobrang tagal na rin po. At nangyari pa po ito noong nakatira pa po ako sa Leyte. Hindi ko na po sasabihin pa kung saan mismo. Nag-iingat rin po ako at baka makilala pa po ako. Yung mga pangalan po palang gagamitin ko dito ay hindi rin po tunay na mga pangalan. Ang tatay ko po noon ay isang manghihilot. Hindi po yung nagpapaanak Yun po bang nanggagamot ng mga nabalian o mga merong may sakit sa katawan na kayang maibsan ng hilot? Mga ganon po. Parang sa baryo po namin noon, kapag may bata pong nadisgrasya, halimbawa nahulog sa puno, at nagkaproblema po sa buto, halimbawa nawala po sa tamang posisyon, yung tatay ko po agad yung tinatawag. Maliit lang po yung baryo namin kaya lahat po ng mga tao magkakilala lang din po. Yung iba nga po magkakamag-anak lang din po. Tahimik po yung baryo namin. Pero dahil medyo liblib po ito, kaya hindi po maiwasan noon na meron pong kung ano-anong mga kwento na nadidikit po sa baryo namin. Kesyo, paborito daw pong dayuhin ng mga aswang. At marami na rin daw po mismong aswang sa baryo namin. Kami naman po ni tatay ay hindi talaga naniniwala doon. Ang sabi po noon ni tatay, maniniwala lang daw siya kapag siya na mismo yung nakakita. Kaya yun rin po yung pinaninindigan ko noong araw.
Isang araw, meron pong pumunta sa bahay namin noon. Magpapahilot daw dahil masakit daw yung likod. Isa po yung matanda na kababaryo din po namin. Pinapasok naman po agad ni tatay para masimulan po niya. Mamasahihin lang po niya yon. Nagkataon po noon na nandun po yung tito ko. Yung tito Romel ko po ay parang kabaliktaran po ng tatay ko. Siya po yung tipong naniniwala talaga sa mga aswang. At meron din po itong mga nalalaman sa mga aswang at sa mga pangontra po dito. Hindi nga po tulad ng tatay ko na hindi talaga naniniwala. Kaya madalas po silang nagkakaroon ng diskusyon kapag tungkol po sa mga aswang yung pinag-uusapan. Nakaupo lang po kami ni tito noon at nagkakape sa may kusina. Nung pumasok na po yung matanda, bigla pong tumabi sa akin mismo yung tito ko. Ang sabi po nito, "Leo, mukhang ito na yung tamang pagkakataon para mapaniwala ka sa mga sinasabi ko ah." Bungad pa po nito. "Ano? Bakit naman po tito?" Tanong ko naman sa kanya. "Alam mo, yang matandang pumunta dito na magpapahilot sa tatay mo, si Aling Doray, alam ko ang lihim niyan. Isa yang aswang. Hindi nga natin alam baka dahil buntis yang nanay mo, kaya pumunta yan dito." "Asa na nga ba yung nanay mo?" Tanong pa po ni tito noon dahil buntis po talaga yung nanay ko noon. Sabi ko naman ay nagpapahinga lang po si nanay sa kwarto. Ang sabi ni tito, sabihan ko daw yung nanay ko na wag munang lumabas ng kwarto. Si nanay po kasi at si tito Romel yung magkapatid talaga. Bale, bayaw po niya si tatay. Kahit hindi po ako naniniwala, ay ginawa ko pa rin po yon. Lalo at inutusan nga po ako ng tito ko. Sinabihan ko nga po si nanay na wag munang lumabas ng kwarto. Dahil nandun nga si Aling Doray, na ayon kay tito, ay isa nga pong aswang. Ang sabi po ni tito sa akin noon, patutunayan daw po niya. Siyempre ako naman, gusto ko pong makita kung ano ang kanyang gagawin. Nagulat po ako nang may inilabas po si tito na parang maliit na libro. May mga nakasulat po doon. Ang sabi niya sa akin, uusalin daw niya yung ibang orasyon doon at titignan kung anong mangyayari doon kay Aling Doray. Pero bago po yung ginawa ng tito ko, pinakuha po niya ako ng walis tingting at inilagay po niya iyon ng pabaliktad sa gilid po mismo ng pinto namin. Hindi ko po alam kung bakit ginawa yun ng tito ko. Pero nakaupo lang po kami doon at nagsimula na po siyang mag-usal ng mga orasyon na nakasulat po doon sa maliit niyang libro. Ilang sandali lang po, nagulat po ako noon nang magsimula na pong magkaroon ng reaksyon doon sa matandang si Aling Doray. Habang minamasahe po ni tatay yung kanyang likod, bigla na lang po itong nagreklamo na parang napakainit daw. Samantalang hindi po talaga mainit ng araw na iyon. Ilang sandali pa ay tumatagaktak na po yung pawis ng matanda. At bigla po itong napatingin doon sa direksyon po namin. Ang sama po ng tingin nito sa tito ko. Nang makita po nitong may kung ano itong binabasa doon sa libro. Tandaan po natin na hindi porkit kaya mong basahin yung mga salitang Latin doon sa libro, ay kaya mo na ring ilabas ang epekto nun sa isang aswang. Hindi po ganon yon. Ang sabi po ni tito, kung wala ka raw talagang alam at hindi buo yung loob mo, hindi ka makakagamit ng buhay na salita. Dahil hindi raw po yun kakayanin ng katawan mo. Hindi ko alam kung totoo syempre, pero ayoko pong subukan. May preparasyon daw kasi muna para sa mga ganon. Tuloy po tayo. Nung patuloy pong nag-uusal yung tito ko ng orasyon, na ayon sa kanya ay pangtaboy lang daw po na orasyon, bigla pong nagsabi yung matanda
na hindi na raw po niya kaya at aalis na lang daw po siya. Nagtaka po yung tatay ko noon at napatingin sa amin. Pero tumayo na po yung matanda at nagpaalalay sa kanyang anak palabas. Kasama po kasi nito yung kanyang anak dahil uugod-ugod na nga po yung matanda. Pero nung malapit na po sila sa pinto, bigla pong tumigil yung matanda. Natigilan po siya habang nakatingin doon sa walis tingting na nilagay po ng tito ko sa may pinto. Nakatayo po yung walis po na yon ng pabaliktad. Bigla pong napaupo ulit yung matanda na parang ayaw po nitong lumabas. Nakita ko po talaga yung ngiti po ng tito ko noon. Sabi ko naman sa'yo, hindi makakalabas yung matanda na yan hanggat hindi ko baliktarin yung walis. Sabi pa po ni tito noon. Aling Doray, akala ko po ba uuwi na po kayo? Wika pa po ng tito ko noon habang nagpapawis na po yung matanda. Kahit yung tatay ko po noon nagsimula na pong magtaka sa mga ikinikilos po ng matanda. May ibinulong po yung matanda sa kanyang anak. Tapos tumayo po yung kanyang anak na babae at akmang kukunin po sana yung walis sa may pinto. Pero agad na pong nagsalita si tito. Teka, kahit tanggalin pa po yan ng anak mo, hindi ka pa rin po makakalabas dito. Dahil ako lang po dapat yung magbaliktad ng walis. Alam niyo po, Aling Doray, na bago po yan gumana sa inyo, dapat kargahan ko rin po ng konting orasyon pagkatapos kong ilagay ng pabaliktad yung walis tingting sa pinto. Hindi po kayo makalabas, no? Dahil isa kang aswang. Direktang paratang pa po noon ng tito ko, na ikinagalit po ng matanda at ng anak nito syempre. Pero hinamon po siya ni tito kung kaya ba talaga niyang lumabas ng bahay at wala pong nagawa yung matanda. Doon na po ako bumilib kay tito noon na totoo nga po talaga na meron siyang alam na mga orasyon at totoo ngang merong aswang. Base doon sa mga nangyayari. Sino bang pinunta nyo dito? Yung ate kong buntis, tama? Wika pa po ni tito sa matanda na noon ay nakayuko na lang po at hindi na sumasagot. Na parang inamin na rin po niya na totoo po yung lahat ng mga sinasabi ni tito. Alam mo, Bayaw, itong sinasabi ko sa'yo, naingatan mo yung ate ko. Maraming aswang dito. Gaya na lang nitong si Aling Doray. Kung nagkataong wala ako dito, baka pasimple ng mga aswang sa ate ko yung matandang ito. Sabi pa nga po ng tito ko sa tatay ko na noon ay hindi rin po alam ang nangyayari. Pagkatapos po nun ay naglakad po si tito papunta sa pinto at siya nga po mismo yung nagbaliktad ng walis. Sabay sabi po niya doon sa matanda at sa anak nito na umalis na sila doon sa bahay namin. Nung ginawa po yun ng tito ko, dali-dali pong tumayo si Aling Doray at naglakad na nga po ito palabas. Ni hindi na nga po ito nagpaalalay sa kanyang anak sa paglalakad. Lumingon pa po si Aling Doray noon at kitang-kita ko po yung tingin nito sa tito ko. Nahalatang napahiya na nga po siya at nabuking pa siya sa kanyang pag-aswang. Galit na galit po yung matanda noon. Pagkaalis po nila, lumabas na nga po ng kwarto yung nanay ko. Binalaan nga po kami ng tito ko noon na mag-ingat po doon sa matanda. Yun po yung unang pagkakataon na nakita ko po yung tatay ko na naniwala na nga po sa aswang. Kinagabihan po mismo niyan, doon po natulog si tito. Ang sabi po niya, baka bumalik pa daw po yung matanda. Bagay na talagang nangyari nga po. Dahil mga bandang 11:00 po ng gabi, napabangon po si tito dahil may naririnig po kaming kakaibang huni ng ibon noon. Parang yung tito ko lang po yung nag-e-enjoy sa mga gano'n noon. Nakangiti po kasi ito ng mga oras po na yon. Kumuha po siya ng itak at hinasa po niya yon ng hinasa sa loob po mismo ng bahay namin.
Ang sabi po niya, isa raw po yon sa pinaka-epektibong paraan kung nais mong galitin ang isang aswang na alam mong nasa paligid lang. Sa talas daw po kasi ng kanilang mga pandinig, sa tuwing nakakarinig sila ng mga hinahasang itak, nagagalit daw po yung mga ito ng sobra dahil masakit daw po yon sa kanilang tenga. Nung gawin po yun ni Tito, talagang narinig na po namin noong merong paikot-ikot sa itaas po ng bubong namin. Hanggang sa meron nga pong bigla ang lumapag. Doon na po nagsimulang mag-usal ulit ng orasyon ang tito ko. Yung tatay ko naman po noon ay kumuha na rin po ng itak. Yung kusina po namin noon, hindi pa po sementado. Lupa pa po yung sahig doon banda. Sinabihan po noon ni tito yung tatay ko na itarak niya muna sa lupa yung kanyang itak. Ganun daw dapat yung ginagawa para kapag nakataga ka daw ng isang aswang, siguradong iindahin daw nila. Hindi daw po siguro alam ng aswang na nandoon natulog si tito ng gabing yon. Nung binuksan na po ni tata yung pinto at akmang lalabas na po sila ng bahay, habang patuloy na nag-uusal ng orasyon si tito, unang hakbang pa lang po nila palabas, narinig na po namin mula sa bubong na may bigla pong lumipad pa itaas. Sabay napakalakas po na huni ng wakwak yung aming narinig. Yun bang tipo na parang natakot kaya agad po yung tumakas. Ang sabi po ni tito noon, nung maramdaman daw po siguro ng aswang na nandoon nga po si tito at umiipekto na rin sa kanya yung orasyon, bigla raw itong nakaramdam ng takot kaya tumakas ito agad. Ang sabi pa po ni tito, kaunting oras pa raw at malalaglag lang daw na parang ibong naputulan ng pakpak ang aswang na yon kapag napuruhan na siya ng orasyon. Ayon kay tito, yung mga buhay daw talaga na salita yung pinaka-kinatatakutan ng mga aswang. Dahil sa mga buhay daw na salita, wala talagang laban ng isang mahinang aswang gaya ni Aling Doray. Simula po nang mangyari yon, kahit nga po anino ng matanda, hindi po namin nakikitang nagagawi doon. May mga nakaalam din pong kapitbahay sa mga nangyari. Kaya kumalat po lalo yung tungkol sa matanda. Nang mangyari po yon, marami na pong gustong magpagamot sa tito ko pero hindi po talaga ito nang gagamot. Tutulong daw po siya sa abot ng kanyang makakaya. Pero hanggang dun lang daw po yon. Dito na rin po nagtatapos itong kwento ko po na ito. At salamat po talaga ng marami kong mapili. Noong kabataan ko po, talagang mahilig po akong makipagbarkada sa kung kani-kanino. Dahil miyembro rin po ako ng isang fraternity noon. Talagang marami po akong barkada at mga nakikilalang mga tao araw-araw. Madalas po akong umangkas sa motor ng pinsan ko dahil pareho po kaming miyembro ng iisang fraternity. At dahil meron po siyang motor kung saan-saan po talaga kami pumupunta, na halos hindi na po ako umuwi sa sarili naming bahay. Nga pala, tawagin niyo nga po pala akong Michael at si Buboy naman po ang pinsan ko. Siyempre, hindi po namin mga tunay na pangalan yan. Meron po kaming initiation noon sa mga bagong miyembro. Ilang hampas din po ng 2x2 bago ka maging ganap na miyembro ng frat po namin. Hindi po ito rehistradong fraternity ha. Kung baga yung mga pangkalye-kalye lang po na grupo. Parehas po kaming 16 na taong gulang noon ng pinsan ko. At pareho rin po kaming nag-aaral pa rin sa kabila ng mga kalokohan po namin. Siyempre, gusto pa rin po naming magtapos noon. Medyo na-delay lang po pero pareho naman po kaming nakapagtapos at meron na po kaming trabahong maayos ngayon. Sa tuwing may initiation po ng mga bagong miyembro, madalas po naming ganapin yon sa mga malayong baryo. Siyempre,
para tagupo. Marami na rin po kasing hinuhuli noon dahil sa mga ganong aktibidad. Lalo at meron pong mga namatay na po noon dahil sa mga fraternity na nasobrahan po sa bugbog, na ikinamatay po ng ilang mga minalas na gusto lang naman po sanang sumali. Pero hindi po yon galing sa grupo namin. Nga pala, taga Mindanao po ako pero hindi ko na po sasabihin kung anong probinsya dahil mas komportable po akong wag na lang pong banggitin pa. Nangyari po ang lahat ng ito nang meron pong magkapatid na sumali po sa grupo namin. Itago na lang po natin sila sa pangalang Abel at Arnel. Magkapatid po sila. Hindi po sila kambal pero talagang magkamukhang magkamukha po. Mas matanda po si Arnel. Sila po talaga ang naalala ko dahil sa pagsali po nila, nagsimula ang kababalaghan sa kwento kong ito. Sa mga hindi po pala nakakaalam, yung sinasabi ko pong initiation ay parang seremonya pong ginagawa kapag may bagong miyembro po na papasok sa isang fraternity. Kung baga, kailangan po nilang pumasa muna doon bago sila ipasok sa grupo. Naalala ko pong doon sa baryo ng magkapatid na Arnel at Abel, ginanap namin ang initiation ng gabing yon. Ginawa po namin yon sa isang abandonadong gusali. At iilan lamang po kami doon. 8 lang po yata kami kung tama ang pagkakaalala ko. 4 po kami na miyembro na at 4 rin po na gustong pumasok. Kasama na po roon sila Arnel at Abel. Mabilis lang naman po sana yon. At hindi naman po sana namin sila bubugbugin talaga. Pero yung pinsan ko po kasi ay nagkataon po na nakainom po ng gabing yon. Sobrang tagal na panahon na po nang mangyari ito ah. Medyo pinatikim po muna ni pinsan noon yung magkapatid. Pinaluhod po niya at tinadyak-tadyakan po muna sa mukha. Pero matibay rin po talaga yung magkapatid. Pinigilan ko na po si pinsan noon dahil duga na po ang kanilang mga mukha. At doon na po namin dineklara na pasok na sila. Pagkatapos po naming sabihin yon, may bigla po kaming narinig na pag-angil ng parang mabangis na hayop doon po mismo sa labas ng gusaling yon. Nagulat po kami noon, lalo po nang biglang mapatayo si Arnel at Abel nang marinig po nila yon. Talagang tuloy-tuloy po yung naririnig namin na yon, na alam po talaga naming merong kung ano doon sa labas. Yung gusali nga po pala na yon, parang isang lumang planta po, nasira-sira na rin po at nabaklas na rin po talaga ang mga bubong. Yung tipong parang inabandona na po talaga ng matagal. Lalo at liblib nga rin po yun na baryo. Hindi ko po talaga makakalimutan na ilang sandali pa po ay meron pong biglang lumapag noon na parang isang malaking ibon. Pero hindi po klaro sa amin dahil madilim. Tapos, agad rin naman po yung lumipad. Ang pinagtataka ko po noon, palingon-lingon po ang magkapatid noon at paulit-ulit po nilang sinigaw na ayos lang naman sila, na parang may kung ano po sa labas ng gusali na kinakausap po ng magkapatid. Pero ang totoo ay hindi po sila okay ng panahon na yon, dahil talagang nabugbog nga po silang magkapatid noon. Ang sa isip ko po noon, baka dahil sa natikman nilang bugbog, kaya kung ano-ano ang kanilang pinagsasabi. Lalo at kakaiba nga naman talaga ang ibon na nakita po naming lumapag doon po banda sa bubong na sira-sira na nga rin po. Nagalit po talaga kami kay pinsan noon sa ginawa niya sa magkapatid. Pero binaliwala lang naman po namin yung nakita po naming malaking ibon
Dahil agad din naman po yung lumipad at buong akala po namin ay kung anong ibon lang po yon. Sino ba naman ang mag-iisip ng kung ano sa ganong pagkakataon noon? Dahil po sa nangyari, pinaalis na po namin ang iba noon at itinira po namin ang magkapatid para lang pag-usapan ng tungkol sa nangyari dahil hindi nga naman tama ang ginawang initiation sa kanila. Umalis na rin po ang dalawa naming kasama. Kaya kami na lang po ni pinsan at ang magkapatid ang natira po doon sa gusali. Nagulat po kami noon nang paulit-ulit pong sabihin ng magkapatid na mag-ingat raw kami pauwi. Ang sabi pa po ni Abel noon, hindi raw sila galit sa amin pero mukhang sinundan daw sila ng kanilang lolo. Tinanong po namin kung nasaan ang lolo nila pero wala naman po silang masagot. Medyo sinisiko pa po noon ni Arnel ang kanyang kapatid na si Abel na parang ayaw po nitong magsalita ang kanyang nakababatang kapatid. Halata po kasi na nagalit po si Arnel sa nangyari. Habang yung kapatid naman po niya ay parang mabait at masaya lang po na nakapasa na sila sa aming grupo. Nagtinginan lang po kami ni pinsan na talagang nalilito po kami sa kanilang mga pinagsasabi. Sabay pinauwi na po namin ang dalawa. Taga doon naman po talaga sila sa baryo po na iyon. Pero hindi na po talaga nawala ang aking pagtataka nung sabihin po ni Abel sa kanyang kuya, "Kuya, ihatid na lang kaya natin sila. Kilala mo naman si Lolo. Alam kong nandyan lang siya. Nakita mo naman kanina yung nasa bubong, di ba?" Sabi pa po nito na medyo mahina pa ang boses na parang ayaw po nitong marinig namin. Tapos lumabas na po sila sa gusaling yon. Agad po namin silang sinundan sa kanilang paglabas dahil nagtataka na nga po kami sa kanilang mga ikinikilos. "Ano ba talagang pinagsasabi nyo?" Tanong ko po noon pagkalabas po namin. Pero bago pa man po sila makasagot, bigla pong may nagsalita na boses ng isang matanda. Ang sabi po nito, "Nakita ko ang ginawa ninyo sa aking mga apo. Buti na lang at sumunod ako dito." Galit po nitong sabi. At bago pa man po namin makita ang itsura nito, napatras po ako noon nang bigla po nitong sinunggaban ng pinsan ko at agaran pong sinakal. Sa harap ko po mismo yon. At matandang-matanda na po pala ang lalaki po na yon. Yung tipong hindi mo po aakalaing makakagawa ng ganong bagay. Sandali po akong hindi nakagalaw noon dahil sa unang tingin ko pa lang po sa matanda, alam ko na pong merong mali. Yung mukha po kasi nito ay talagang kakaiba po. Yung mga ugat po nito sa kanyang mukha at sa kanyang leeg, parang naglalakihan pong mga uod. Yung tipong parang puputok na po dahil po sa kanyang galit. At yung kuko po nito, mas mahaba at matulis po kaysa sa normal. Nauna pa pong kumilos noon sila Arnel at si Abel. Agad po nilang niyakap yung matanda at pilit po nilang inialis ang pagkakasakal nito sa pinsan ko. Habang niyayakap po nila at nagpupumiglas po yung pinsan ko sa pagkakasakal sa kanya ng matanda, tinangka po nitong kagatin ng pinsan ko sa leeg. Kitang-kita ko po yung mga pangil na halos abutin na po talaga ang leeg ng pinsan ko. Kung hindi lang po ito pinipigilan ng magkapatid. Tinatawag po nila yung lolo. Nang makita ko pong hindi na po makahinga ang pinsan ko, dinampot ko po agad ang 2x2 na ginamit po namin sa initiation ng gabing yon. At talagang ihahampas ko po sana sa ulo ng matanda dahil sobrang nakakatakot po talaga ang itsura nun.
Pero nakiusap naman po ang magkapatid na wag ko raw gagawin yon. Kaya ang ginawa ko po, yung kamay po nitong nakasakal sa pinsan ko, yung una ko pong pinalo ng buong lakas gamit ang 2x2. Medyo ininda po niya yon. At dahil po sa emosyon ko at nararamdamang galit, sinundan ko pa po yon sa kanang paa nito. Medyo malakas po ang pagkakapalo ko noon. Dahil po doon, medyo ininda po niya yon at nabitawan niya po ang pinsan ko. Doon na rin po siya hinila patumba sa lupa ng magkapatid. At niyakap po nila ito pareho. Ang sabi po noon ni Abel, magmadali na raw kaming tumakas sa kayang motor at sila na raw ang bahala sa kanilang lolo. Sabay dinaganan po nila ang kanilang lolo habang nagmamakaawa po silang dalawa na kumalma na po ito. Parang hayop po yung nag-aangil na talagang mapapatakbo ka po kapag nakita mo yon. Sa punto po na yon, tinulungan ko na po ang pinsan ko na tumayo. Sabay sumakay na po kami sa motor niya at mabilis ko po yung pinaharurot. Kulang na lang po noon paliparin ko na po yung motor. At hindi ko po talaga maintindihan noon kung ano bang nangyari. Sobrang bilis po ng pangyayari. Naririnig pa rin po naming sumisigaw pa rin po noon yung matanda po na iyon habang palayo na po kami. Sa totoo lang, Sir Dan, kahit miyembro ako ng frat, yun pa lang po ang kauna-unahang pagkakataon na meron po akong pinalong matanda ng ganon. Pero sa totoo lang, hindi po talaga tao yon. Kahit anong isip po ang gawin ko, kung binabalik-balikan ko po ang nakita ko, kinikilabutan pa rin po ako sa itsura ng matanda. Tumigil lang po kami noon nung nasa parte na po kaming marami ng mga tao. May kaunting sugat po sa leeg noon ng pinsan ko. Sa totoo lang po, kung umatake po ang aswang na yon ng patraydor at halimbawang nasaan yung hayop po, baka hindi na po nakaligtas ang pinsan ko. Simula po ng araw na yon, hindi na po naming nakita pang muli ang magkapatid po na iyon. Ang sabi ko po noon sa mga kagrupo namin ay hayaan na lang po namin ang magkapatid. Pero hindi po talaga namin sinabi ng pinsan ko ang totoong nangyari. Dahil sa katunayan po, utang pa rin po namin sa magkapatid kung bakit po kami nakatakas ng gabing yon. Kung sabihin po kasi namin, alam ko rin pong pagtatawanan lang po kami. O baka hamunin pa po nila, napuntahan po namin para makita rin nila mismo. Mas pipiliin na lang po naming makipagbasag ulo kaysa maranasan pa po ulit yon. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito. Salamat po.